Ngayong araw na ito, we will begin the Holy Week reflection. At ito'y nagsisimula sa isang eksenang parang tagumpay pero may lalim na hindi agad nakita. Ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem pero hindi po sakay ng kabayo bilang isang mandirigma, kundi sakay ng isang hamak na donkey. And every people were shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. But here's the irony. Ang mga taong parehong sumisigaw ng Hosanna, ilang araw na lang, sisigaw ng ipako niyo siya sa krus. Why? Dahil may inasahan silang ibang klaseng hari. Ang gusto nila, political na tagapagligtas, military deliverer, immediate solution. Pero ang dinala ni Jesus ay hindi pansamantalang solusyon, kundi walang hanggang kaligtasan. Let's face it, maraming taong tumitingin sa pananampalataya, pero hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para hanapin kung ano ang gusto nilang marinig. Kapag hindi tugma ang sagot sa expectation, tinatanggihan nila ang katotohanan. Pero paano kung ang hindi mo inaasahan, yun palang totoo? Ngayong linggo ng palaspas, ipinapakita sa atin ang mga katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi sumusunod sa expectation ng tao. Siya ay kumikilos ayon sa kanyang layunin at ang kanyang plano mas malalim kaysa sa ating iniisip. Hindi siya dumating 2,000 years ago para ayusin lang mundo. Dumating siya para iligtas tayo mula sa kasalanan. So here's the challenge to everyone. Tatanggapin ba natin ang totoong hari kahit hindi siyang ating inaasahan? Dahil ang parehong tanong noon ay tanong pa rin ngayon. Sino ba si Jesus para sa'yo? Siya ba'y isang ideya lamang? Siya ba'y isang option? O siya ang hari na dapat sundin? Palm Sunday ngayon, remember, hindi po sapat na sumigaw ng Hosanna in the highest ngayon. Kung bukas naman, tatanggihan rin natin siya sa paraan ng ating pagbuhay. Kapatid, ang hari na dumating sa Jerusalem ay siya ring hari na namatay at nabuhay muli. Kung totoo yun, hindi na ito usapin ng opinyon, kundi usapin ng katotohanan. At sabi nga ng Zechariah chapter 9 verse 9, See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey. Maligayang araw ng palaspas sa lahat. Ito nawa ang panahon ng ating pagbubulay-bulay.